po sa inyo lahat. Ito po yung lingkod, si Freddy, dito sa Amerika. Ngayon napapakinggan nyo ang ating background na bagong lipunan orto na may kalumaan na to. Pero ako ay, nung araw ay damang-dama ko ang kasaganaan nung ang bagong lipunan. Na ito ay tinatag ni Presidente Presidente Ferdinand Marcos Sr. at ng First Lady Imelda Romualdez Marcos. Nung ganong araw na yon, ako po ay nag-aral sa eskwelahan na tinatag ni First Lady Imelda Romualdez Marcos Jr. diyan sa Pasig City. Nag-aaral ko doon ng mga agriculture, yung pag-aalaga ng manok. Alam ba niyo yung eskwela na yon? Hanggang ngayon ay buo pa rin yata yun diyan sa may Pasig, malapit sa may crossing, bagong lipunan. Okay, napakaganda na. At ako'y namimili sa Kadiwa nung araw. Kaya suportahan natin ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa bagong lipunan o bagong Pilipinas. Okay? Mga Ilocano, ipakita natin ang ating pagkakaisa sa darating na May 17, 2024, dyan po sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ho. Dyan ho sa may Plaza Lawton, at the foot of Jones Bridge, at the foot of MacArthur Bridge, and at the foot of Quezon Bridge. Diyan sa tapat ng Manila Post Office. Okay. Ito po ay walang nagfi-finance dito. Hindi katulad sa mga mausog na ang budget daw, sabi ni Mami Peng, ay umaabot sa 500,000 pesos ang bawat budget na ginagamit nila sa mausog rally, nausog na tuloy. At napapansin nyo, may mga uniforme pa sila. Mga uniforme. Who is providing it? At ang lumalahok sa bakayan ay puro kabataan. Kabataan na gawa ni Pastor Apollo Kibuloy. At yung mga DDS, mukhang hindi nagsipag-aral. Mukhang ano mo, delikado ho yan. Pag walang pinag-aralan, ganyan, madali ho silang yan ang gusto-gusto ng China. Yung hindi nag-aral, madali silang ma-brainwash ng communism. Kaya ito, pakinggan nyo po ang pahayag ni Mami Peng, okay? I-introduce ko ang blog ni Mami Peng. Mami Peng, M-A-M-I-P-E-N-G, sa YouTube channel. Suportahan din natin siya, no? Liwasang Bonifacio, sa harap po ng post office o sa Lawton. So, syempre, kinonsidera po natin na yun nga, may mga senior tayong kasama. So, para hindi nga mainit. So, yung oras po natin, dapat 8 a.m., di po ba? So, binago po natin. Ito po, final na po ito, ha? So, May 17, 2024, ang ating assembly time po is 3 p.m. So, mag-start po yung program ng 4 p.m. So, eto na po, no? Ito yung first time ko. Actually, pang second time na nag-ayos ng isang rally. Yung una, yun pong ginanap natin ng rally nung Monday, May... Ayan po si Mami Peng. Mami Peng, YouTube channel. Diyan po yan sa Pilipinas. Hindi naman ako pwedeng umuwi ngayon. So, kasi mainit eh. Baka magkaroon ako ng heart attack, hindi ko kaya yung init dyan sa Pilipinas, Baka mainit din dito, pero hindi naman katulad dyan. Kasi dyan, yung init, para bang, tawag dito, yung nandalak itong katawan mo. Dito, hindi ho ganun dito, sa Amerika. Hindi ho ganun. Ang mga malalamig dito sa Chicago. Ngayon, kailangan natin suportahan ito si Mami Peng sa kanyang rally na in support of the President of the Republic of the Philippines, Bongbong Marcos Jr., who's doing a good job. Right now, ang ating gross domestic product or GDP is 5.7% on the first quarter of this year, 2024. And it's more than enough. Hindi matanggap yan ng mga
mga pro-China katulad ng mga Duterte, the whole family of Duterte who is pro-China. At ito po, ang ginagawa ng ating Vice President Sara Duterte ay walang panahon para sa DepEd o Department of Education. Ang nagpapatakbo sa DepEd ay ang mga undersecretary niya. Hindi po mismo si Sara Duterte. Kaya hindi po makadalo sa mga hearing ng Senate at ng Congress. At ang Congress ay nagpapay na ng bill o impeachment against VP Sara Duterte. Okay? At ang mga senador ay pumanig na sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Because what? Because of this economic status of the Philippines being supported by the United States of America, not by China. Ang ginagawa ng China is a propagandism. Ang nilalapitan nila ay yung mga taong kulang sa pinag-aralan. Okay, we US Filipino are not going to be under them, but we are supposed to share what ideas, what skills, what expertise that we have here in America to you there in the Philippines. Sinasabi nyo na ang ating Pangulo ay second year college lang. Sabi ni Digong Duterte. Pero when it comes to being a statesman, ay mas malaki tambak ang si Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Am I right? In the first 2 years, wala pang 2 years, it will be next month, June 30, 2 years pa lang ating presidente, ay maganda na ang economy ng Pilipinas. It's 5.7%. Bumaba pa nga ito eh. Last year, it was 6.5% because of so many problems arising from this matter, like the COVID-19 and the series of setback. Kaya marami tayong dapat talakayin dyan sa Pilipinas. Suporta natin ang ating Pangulong President Bongbong Marcos Jr. because he is doing a great job. Yung mga nainggit at gusto bumalik sa kapangyarihan, itong mga Duterte nito ay problema ngayon dyan sa Pilipinas. They are the problem there in the Philippines, mga Duterte. Because they are being supported by China and they are part of the propagandism that they are out to destabilize the economy of the country, to stabilize the government, and to remove and ask the president to step down as a way of putting Vice President Sara Duterte to be a president. Wala nga siya nagawa sa edukasyon. Kawawa ang ating mga kabataan dyan sa mga public school and even in private school. Kawawa ko. When you are going to compare the kids here, race US Filipino, ay mas magaling kaysa dyan sa mga estudyante dyan sa Pilipinas. Am I right? Na hindi nyo matanggap. Hindi nyo matanggap. But we could share this expertise that we have here in America. We could share it to you guys there in America, in the Philippines. We love the Philippines, although we are here in America. We thank America for giving us opportunity to stay here for good. But we don't forget where we came from, and that is the Philippines. And we don't want something to happen to the Philippines, like being under China as a slave. This is the real slaves. Sinasabi nyo kami mga Pilipino dito ay alila. No, it's not. I'm a U.S. pensioner right now. And we need to support the United States of America from time to time because they are doing a great job for us. Kayo mga kabataan, student in the Philippines, you need to prove to yourself and not ask the government to provide you from time to time what you need. You need to work it hard for you to become successful in order for you to reach your goal and objective in life, a career man and woman. And even if you are in agriculture, you could also be recognized as a true farmer, a successful farmer. Ang mga farmer po dito mayayaman. Karamihan ay mayayaman. Because they are supported by the government. Diyan sa Pilipinas, mayroon tayong mga pork barrel. Dito, wala akong nakikitang pork barrel. If you are a poor, the government will help you.
The government will train you. They will look for a job for you. Hindi yung katulad dyan sa Pilipinas na pagkulang at pipila ka pa. Sa Office of the Vice President, gano'n ang gagawin mo? Pipila ka para makakuha ka ng ayuda. Nung sa Pilipinas ako, ganyan ako eh. Pumupunta ako sa mga politiko. Humingi ako ng tulong. Wala naman ako nakuha. Matulong ako, konti lang. Pero ang laki ng utang na loob mo. And they are asking for favor during the election. Tama po ba ako mali? Dito hindi. You don't need to go to politician here in America. You need to go to the government agencies. And the government agency will find out what's going on with your life. They will see to it that they are attending to you individually, guys, until you succeed. Because once you succeed, you pay more taxes. You help the government, you help the country to grow. Like the one that we are doing right here in the United States. The United States is the #1 undisputed when it comes to economy and military might. And how you could support a military might if you don't have a good economy? Okay, guys. So I do hope that we will see there on Friday, May 17, 2024. At according to Mami Peng, it will be 3 o'clock or 4 o'clock. The program will start, and I do hope that we will see there. Although I'm here, I will try to monitor what's going on there in Plaza Aliwasang Bonifacio. I'll see you this coming Friday, May 17, 2024. Support the president. Excuse me. In God we trust. Never hold your peace.